today, in this hearing today, the respondent is not present. Let it be placed at Sa pool Sabado. Land Transportation Office naglabas na ng show cause order laban sa SUV driver na nakabundol at nakapatay sa isang guro sa Marikina. Sa pool Sabado. 3 sa 4 na mga suspect sa likod ng pamamaril sa isang college graduate sa Davao de Oro na aresto na. Sa pool Sabado. Pangulong Bongbong Marcos nanawagan ng kolektibong hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga kabataan. Sa pool Sabado. Ikalawang round ng toll hike sa SLEX at Star Tollway aarangkada na sa Hulyo. Sa pool Sabado. At dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan na sa susunod na linggo. Sa pool Sabado. Yan ho ang ating headlines ngayong Sabado ng gabi dito ho sa programang Sapul Sabado. Ako po ang inyong makakasama, ito ho ang inyong lingkod, Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pool Sabado. Walong minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Sa detalye ho ng ating mga balita, iniimbestigahan na ng Mandaluyong City Police ang insidente sa isang viral video ng pagbunot ng baril na nagpakilalang retiradong general sa isang nakaalitang motorista. Ayon sa Mandaluyong City Police Station, nagsimula na nila ang investigasyon upang matukoy ang mga personalidad na sangkot. Bineberipika rin ang detalye ng pangyayari, kinukunan ng pahayag ang mga testigo at sinusuri rin kung legal ba ang hawak nitong baril. Nanawagan naman ang Mandaluyong City Police sa publiko na panatilihin ng kalmado at iwasan ang paggamit ng pananakot o armas sa oras ng hindi pagkakaunawaan. Paalala ng pulisya, isang pribilehiyo ang pagkakaroon ng baril na may kaakibat na malaking responsibilidad at ang paggamit ito upang manindak ay maaaring humantong sa kaukulang legal at administratibong aksyon. Sa pool Sabado. Samantala, naglabas naman ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa anak umano ng Vice Alcalde ng Marikina City. Kasunod dito na nangyaring road crash incident sa lungsod na ikinamatay ng isang guro. Ayon sa LTO, kailangan magpaliwanag ng driver ng SUV kung bakit hindi siya dapat makasuhan dahil sa pagmamaneho ng lasing. Suspendido na rin ang lisensya nito sa loob ng 90 araw. Una nang kinasuhan ng reckless imprudence resulting in physical injuries ang naturang driver pero nakalaya rin matapos makapagpiyansa. Subalit dahil namatay na sa ospital ang biktima matapos makomatos ng 1 linggo, nagdesisyon ng mga otoridad na maghain ng supplementary case para i-upgrade ang kaso sa homicide. Sa pool Sabado. Naaresto na rin ng mga otoridad ang 3 suspect sa likod ng pamamaril sa isang kakagraduate lamang na lalaki sa Pantukan, Davao de Oro. Ayon sa kapulisan, tinangkapang i-hostage ng isa sa mga suspect ang sarili nitong anak pero napigilan na rin ito ng mga otoridad. Sa ngayon, inihahanda na ang mga kaukulang kasong isasampa sa mga naaresto habang tinutugis pa ang isang pinaniniwalaang primary suspect sa krimen. Kabilang naman sa tinitignang motibo sa krimen ang love triangle pero wala pang pahayag ang biktima tungkol sa insidente. Sa pool Sabado. Sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operasyon ng isang electric vehicle taxi na nakisali sa robbery prank ng 2 vlogger. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, suspendido ang EV taxi ng 30 araw habang gumugulong ang investigasyon. Giit ni Mendoza, hindi nakakatuwa ang ginawang prank. Sa halip, naghahatid ng takot sa mga regular na sumasakay ng taxi at TNVS. Maglalabas din umano ng show cause order ang LTFRB laban naman sa Green Smart Mobility Philippines na siyang may-ari ng naturang taxi. Base sa viral video, mismo ang driver ang nag-anunsyo ng hold up sa kasinamahan ng 2 vlogger
na umaktong mga magnanakaw. Sa pool Sabado. 12 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi sa iba pa nating mga balita. Stranded pa rin sa Strait of Hormuz ang nasa 81 Pinoy seafarers na luna ng 4 na Philippine-flagged vessels. Ayon kay Maritime Industry Authority Administrator Sonia Malaluan, bagamat may takot at pangamba ay nasa ligtas at maayos ang kondisyon ng mga ito. Bukod aniya sa mga nasabing Pinoy, mayroon pang ibang Filipino seafarers na lula naman ng mga foreign-flagged vessels na stranded pa rin sa Strait of Hormuz, Black Sea, Red Sea, Persian Gulf at sa Gulf of Oman. Pagbibigay din ni Malaluan, sa kabuang 20,000 na mga stranded seafarers, nasa 20% dito ang mga Pilipino. Sa pool Sabado. Samantala, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kolektibong hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan sa sunod-sunod na insidente ng karahasan. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan, gayon din ang mga lokal na pamahalaan na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga estudyante. Git nito, dapat tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan sa loob man ng silid-aralan, field trip, mga training camp o iba pang gawaing pang-eskwela. Umapela rin ito sa mga magulang na maging aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak. May bigay ang oras, atensyon at pag-unawa. Hinimok din ito ang mga estudyanteng nakararanas ng depresyon na huwag magatubiling humingi ng tulong. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang-eskwela. At bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip, higit pa sa anumang leksyon sa Pool Sabado. At kaugnay po ng balitang iyan, sinimulan na ngang magpatupad ng Department of Education ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan sa buong bansa. Kasunod ito ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta sa 3 nasawi at 20 sugatan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, magiging bahagi ng nationwide school safety campaign ang paggamit ng handheld metal detectors. At gagamitin ito ng mga security guard para sa regular na pag-i-inspection sa mga bag. Magkakaroon din ng mahigpit na visitor management system, paglalagay ng mas maraming CCTV cameras at dagdag na security personnel sa mga paaralan. Palalakasin din ng DepEd ang kampanya laban sa bullying at cyberbullying sa pamamagitan ng pagbubukas ng reporting channels upang madaling makapag-report sa banta at insidente ang mga estudyante. Magsasagawa rin ng safety audit sa mga pampublikong paaralan upang suriin ang perimeter fences, mga pasukan, ilaw at emergency exits. Makikipagtulungan din ng DepEd sa Philippine National Police, mga lokal na pamahalaan, barangay, Department of Social Welfare and Development, gayon din ang Department of Health para sa mas maayos na pagpapatupad ng school safety measures. Sa Pool Sabado. Samantala, fake news ang kumalat na balita sa social media kaugnay ng umano'y nangyaring pananaksak sa loob ng President Corazon C. Aquino Elementary School sa Quezon City. Ayon kay School Principal Dr. Jerry Isip, walang naganap na stabbing incident sa kanilang campus at sa halip, nagkaroon lamang ng suntukan sa pagitan ng 2 estudyante. Nasugatan sa ulo ang isa sa mga bata matapos madaplisan ng relong suot ng isa pang bata habang nagsusuntukan. Agad namang dinala sa ospital ang nasugatang estudyante at kapwa nasa maayos sa kalagayan na ang 2 bata. Nanawagan naman si Dr. Isip sa publiko na tiyaking beripikado ang impormasyon bago ito ipakalat sa social media upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Sa Pool Sabado.
Isinailalim na sa psychological intervention at counseling ang 14 anyos na babaeng estudyante na nagpakalat ng panibagong banta ng karahasan sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon sa Municipal Social Welfare and Development Office ng Tolosa, lumabas sa paunang pagsusuri na nakararanas umano ng pambubuli ang grade 10 na estudyante simula pa noong siya ay nasa grade 9. Nabatid na may kinakaharap kinakaharap na suliranin ng kanyang pamilya na maaaring nakaapekto sa kanyang kalagayan. Inamin din umano ng dalagita na siya ang gumawa ng mga pagbabanta sa social media at humingi na ng paumanhin sa kanyang mga magulang. Sinabi ng mga social worker na magpapatuloy ang counseling at regular na pagbisita sa estudyante, gayon din sa kanyang pamilya upang matiyak ang kanyang paggaling at mabigyan ng kinakailangang suporta. Sa Pool Sabado. Kaugnay ng balitang iyan, inirekomenda ng Philippine Pediatric Society o PPS na huwag payagan ng mga batang 16 anyos pababa na magkaroon ng hindi nababantayang access sa social media. Ayon sa Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics, sila mismo ang nakakasaksi sa epekto ng hindi kontroladong paggamit ng social media sa kanilang mga pasyente, kabilang dito ang pagtaas ng anxiety o pagkabalisa, hirap sa pagkontrol ng emosyon, problema sa pagtulog at paglala ng ilang behavioral at developmental concerns. Git ng grupo, ang mga ito ay hindi lamang posibilidad kundi mga aktwal na sitwasyong nakikita sa kanilang mga klinika. Nananawagan ng PSDBP na dapat magtulungan ang mga magulang, paaralan, mga health professional, mga gumagawa ng digital platform at mga mambabatas para maprotektahan ang kapakanan ng mga bata online. Sa Pool Sabado. Pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines Tacloban Council ang 15 anyos sa senior scout na si Chris Lawrence Fabian. Siya ho yung isa sa mga nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa inilabas na pahayag, kinilala ng Boy Scouts ang kabayanihan ni Fabian matapos umano niyang isugal ang sarili nitong buhay para protektahan ang kanyang mga kaklase sa gitna ng pag-atake. Ayon sa organisasyon, isinabuhay ni Chris Lawrence ang Scout Oath at Scout Law hanggang sa kanyang huling sandali. Nag-abot din ng pakikiramay ang Boy Scout of the Philippines sa kanyang mga pamilya, mga kaibigan at kapwa Scouts. Nabatid na ang suot pamburol ni Fabian ay ang kanyang Boy Scout uniform. Sa Pool Sabado. Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras. 19 na minuto makalipas ang 9:00 ng gabi. This time. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. At COMSEC call again the Vice President, that is for the purpose of giving her the opportunity to present her evidence. The impeachment is a process that seeks to exact accountability. It can be political, it can also be an instrument where the majority
can use that power to exact revenge. Gusto niyong palitan ang Senate President kasi gusto niyo tuloy-tuloy na yung impeachment. Actually, kinontradict niya yung sarili niya kasi nung na-elect siya na Senate President, sabi niya tuloy ang impeachment. Yung mga pro-ERAP noong impeachment trial sa Senado, they were punished during the next midterm election. So may ano yun naiisip din ng mga senador yun. check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman. Usapin sa Alas 9:23 na ho ng magandang gabi. Sapul Sabado. Nagbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito pa rin si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sapul Sabado. Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, umabot na sa more or less 300,000 na mga individual ang mga nakilahok sa isinasagawang Love Laban Pride PH Festival 2026. Yan ho yan sa UP Diliman Campus at Maginhawa Pride Village sa Quezon City. Pinangunahan ito ng Quezon City LGU, Pride PH Coalition, UP Diliman at iba pang miyembro at allies ng LGBTQ+ community. Kaugnay nito, tiniyak ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang commitment ng kanyang administrasyon sa inclusivity. At sinabi ni Belmonte na mananatiling safe space ang naturang lungsod sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa at polisiyang sisiguro sa pantay na karapatan para sa lahat. Sapul Sabado. At kaugnay ng balitang yan, Metro Manila ngayon. makibalita muna tayo sa MMDA Metro Base. Alamin natin ang lagay ng mga pangunahing lansangan dito ho sa Metro Manila, especially dyan sa bahagi ng Quezon City sapagkat may dinaraos ang malaking aktibidad. Nasa ating linya na po si Sir Mark Ramos ng MMDA Metro Base. Sir Mark, magandang gabi at welcome po sa DZRH. Magandang gabi din po Sir Kyle at sa lahat po na nakikinig ng DZRH. Narito ho mga uling kaganapan sa daloy ng lansangan ng Metro Manila. Simulan ko sa may southbound ng EDSA Monumento Circle papunta ng A. Jesus. Maluwag na tayo dyan at wala tayong nakikitang pagbabagal hanggang dito sa may Clover Leaf ng Balintawak. Ganun na rin hanggang dito sa may papuntang Kaingin hanggang Bansalangin, maluwag ang daloy ng traffic. Maluwag din tayo papuntang West Avenue hanggang dito sa may Quezon Avenue. Magbabagal na ng bagya doon sa may papuntang Service Road at mabilis naman tayo hanggang dito sa may Timog Avenue. Ganun na rin sa may papuntang Kamuning Road. Maluwag na rin tayo hanggang dito sa may Aurora Boulevard. Hanggang Boni Serrano Avenue, maluwag ang daloy ng traffic. Makakaranas na tayo ng pagbabagal dito sa may Service Road, papuntang Ortigas Avenue, papuntang San Juan. At maluwag naman yung EDSA natin at makakaranas na tayo ng pagbibigat dito na sa may area ng Berkeley, papunta ng Shaw Boulevard. At after ng Shaw Boulevard, maluwag tayo hanggang Boni, hanggang Guadalupe. Ganon na rin dito sa may papuntang Estrella hanggang Buendia. Maluwag din tayo hanggang dito sa may Ayala at makakaranas lang tayo ng bagyang pagbabagal dito sa may Service Road sa may Arnaiz Avenue. Maluwag na tayo hanggang dito sa may Magallanes hanggang Evangelista at makakaranas na tayo ng pagbibigat ng traffic dito na sa may tramo papuntang Pasay Top. After nyan, maluwag tayo dito sa may papuntang Park Avenue
hanggang FB Harrison. Magbabagal na lang yung intersection ng Roas Boulevard, EDSA at Makapagal EDSA. Makalampas niyan, maluwag na tayo hanggang dito sa may papuntang Mall of Asia Circle. Sa may northbound naman ng EDSA, maluwag na rin, makakaranas tayo ng kabigatan dito na rin ulit sa intersection ng Makapagal at halos dumudugtong na yung pagbibigat niyan dito sa may Roas Boulevard EDSA. Luluwag yan ng Bagya papuntang FB Harrison at magbabagal ulit papuntang Park Avenue. Dugtong na yan hanggang dito sa may papuntang Pasay Tap at luluwag na yan dito na sa may Apelo Cruz hanggang Magallanes. Maluwag tayo hanggang dito sa may Ayala at makakaranas lang tayo ng bagyang pagbabagal dito sa may papuntang McKinley Road. After niya na mabagal tayo dito sa may papuntang Buendia at luluwag na yan dito na sa may Kalayaan papuntang Guadalupe. Guadalupe to Pioneer, maluwag din ang daloy ng traffic. Makakaranas tayo ng pagbibigat dito sa may area ng Reliance, papuntang Shaw Boulevard. Dugtong yan hanggang dito sa may Mega Mall. At mabagal tayo hanggang dito sa may Ortigas. Luluwag na yan dito na sa may White Plains, papuntang Boni Serrano Avenue. Mabagal yung Boni Serrano Avenue natin, papuntang Pitwason, hanggang Aurora Boulevard. Luluwag na yan dito na sa may New York Avenue, papuntang Erming Garcia, at magbabagal tayo dito sa may Service Road papuntang Camyas. Maluwag naman yung flyover natin papuntang Quezon Avenue hanggang dito sa may papuntang Trinoma. Magbabagal na tayo sa mismong Trinoma papuntang North EDSA. After nyan, maluwag tayo dito sa may corridor hanggang Muñoz. Maluwag din tayo hanggang dito sa may Kaingin. Makakaranas na tayo ng pagbibigat dito na sa may Oliveros papuntang Cloverleaf ng Balintawak. After nyan, maluwag na tayo hanggang dito sa may General Malbar, hanggang Mariano Ponce, at wala tayong nakikitang pagbabagal hanggang General Tino, hanggang Asuncion. Magbabagal na lang tayo dito na sa may General Rosendo, papasok ng Monumento Circle. At yan lamang po mga uling kaganapan mula dito sa MMDA Metro Base. Mark Ramos po nagulat. Maraming salamat Sir Mark Ramos ng MMDA Metro Base. Metro Manila ngayon. Alas 9:29 na ho ng gabi, aarangkada na ang ikalawang bahagi ng Taas Singil sa toll sa South Luzon Expressway o SLEX. Gayun din ho sa Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway, simula ho yan sa July 1. Sa SLEX, mula Alabang hanggang Calamba, may dagdag na 11 pesos para sa Class 1, 21 pesos sa Class 2 vehicles at 32 pesos naman sa Class 3. Mula naman Calamba, Laguna hanggang Santo Tomas, Batangas, nasa 3 pesos hanggang 9 pesos ang increase o 37 pesos po ang bayad para sa Class 1, 74 pesos sa Class 2 at 111 pesos sa Class 3. Para naman sa end-to-end o mula Alabang hanggang Santo Tomas ay may additional rates na 14 pesos, 27 pesos at 41 pesos. Samantala, para naman sa Star Tollway, mula ho sa Santo Tomas hanggang Lipa, may karagdagang 4 pesos na increase o may 4 pesos increase sa Class 1, 9 pesos sa Class 2 at 13 pesos sa Class 3. Sa end-to-end, maglalaro sa 8 pesos hanggang 26 pesos ang dagdag o 57 pesos sa Class 1, 114 pesos sa Class 2 at 171 pesos sa Class 3. Ayon ho sa Toll Regulatory Board, ito ay para masuportahan ng patuloy na operasyon, maintenance at pagpapabuti ng facilities at services ng SLEX at Star Tollway. Sa pool, Sabado. Samantala, asahan na ho ang posibleng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa Department of Energy, namumurong mag-rollback ang gasolina ng 50 centavos o posible din ang 1 peso and 50 centavos na dagdag sa kada litro ho nito. Para naman sa diesel, inaasahan ang rollback na 70 centavos o kaya naman ay increase sa kada litro nito na 1 pesos and 20 centavos. Ang kerosene naman ay may posibleng rollback na 50 centavos o kaya naman ay increase na 1 peso and 40 centavos sa bawat litro. Paliwanag po ng DOE, ang pabago-bagong galaw sa presyohan ay bunsod ng tensyon sa pandaigdigang merkado. Ilalabas naman ang pinal na oil price adjustment sa darating na Lunes, June 29 at ipatutupad ito sa araw ng Martes. Sa pool, Sabado.
Sa iba pa natin mga balita, nagsagawa naman ng voting simulation exercise ang Commission on Election bilang paghahanda sa Bangsamoro Parliamentary Election sa darating na September 14. Isinagawa ang mock election sa Cotabato City upang masuri ang kahandaan ng election personnel, voting procedures at election systems. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, layon din ng mock voting na matiyak ang seguridad at tamang koordinasyon sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Kabilang sa mga lugar na nagsagawa ng voting simulation ang Rebuken Elementary School, Katamlangan Elementary School, Cotabato City Institute at Cotabato City High School. Sa pool Sabado. Samantala, all set na ang ikinakasang White Ribbon March bukas na gagawin ho sa People Power Monument. Inaasahang lalahukan ito ng libo-libong katao upang manawagan ng pananagutan at laban sa katiwalian sa pamahalaan. Ayon kay White Ribbon March convener Bishop Efraim Tendero, pangungunahan ng mga lider ng simbahang Katoliko, Muslim, Evangelical at Protestant ang pagkilos upang himukin ng mga Pilipino na magkaisa laban sa korupsyon. Magsisimula ang programa sa isang misa sa Elsa Shrine sa tanghali bago naman isagawa ang marcha patungong People Power Monument bandang 1:00 ng hapon at magsisimula ang main program ng 2:30 ng hapon. Kasama sa mga panawagan ng White Ribbon March ang pagsasagawa ng patas na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa lahat ng kaso ng katiwalian at ang pagkamit ng hustisya sa pamamagitan ng pagkakaso laban sa mga sangkot sa flood control projects at iba pang isyu ng korupsyon, gayon din ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pool Sabado. Nagpahayag si dating Congressman Mike Defensor ng pakikiisa sa ikinakasang White Ribbon March na gagawin ho bukas sa EDSA People Power Monument. Ayon kay Defensor, suportado niya ang panawagan ng White Ribbon Movement na binubuo ng mga religious organization para sa kapakanan ng bansa. Samantala, sinuportahan din ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque si Defensor at hinikayat pa ang maraming Pilipino na makiisa sa aktibidad. Una na binanggit ni White Ribbon Movement convener Efraim Tendero na lain na aktibidad na manawagan sa pamahalaan na labanan at papanagutin ang lahat ng opisyal na sangkot sa korupsyon at katiwalian. Gayon din ang pagsasabatas ng anti-political dynasty, pagpapatupad ng electoral reforms at pagsuporta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pool Sabado. At kaugnay ng balitang iyan, mahigit na 9,500 kapulisan ang ipakakalat sa Metro Manila para tiyakin ang seguridad sa mga lalahok sa White Ribbon March bukas. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na ang NCRPO at iba pang concerned units na magsagawa ng masusing security assessment sa paligid po yan ng EDSA People Power Monument at iba pang mahalagang lugar. Binigyang diin ni Nartates na igagalang ng PNP ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon habang nananatiling apolitikal ang pulisya at nakatuon lamang sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan. Nilinaw din ng NCRPO na wala silang natukoy na banta at ang deployment ay bahagi lamang ng kanilang proactive security measures. Sa pool Sabado. Hiniling ng Davao City Sheriff na sinuntok ni VP Sara Duterte noong mayor pa siya ng Davao na wag na siyang isama sa listahan ng mga testigo para sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Kabilang si Davao City Sheriff Abe Andres sa mga inilistang testigo ng House Prosecution Panel para sa Article 4 ng impeachment complaint. Tumatalakay dito ang umano'y grave threats dahil sa pagbabanta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos, gayon din kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., pinahintulutan sa alituntunin ng impeachment court ang paggamit ng ebidensya upang maipakita ang behavioral pattern ng isang tao. Gayunman, sakaling tumanggi si Andres na tumestigo, malakas pa rin ang labal ng Article 4 sa impeachment case
dahil mismo ang public video ng mga pahayag at kilos ni VP Sara ay maaari na magsilbing pangunahing ebidensya. Sa Pool Sabado. Samantala, nananatiling malakas ang indikasyon na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, batay sa mga sinusundan nilang impormasyon, hindi pa rin nakakaalis ng bansa ang senador na nahaharap sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Giit ni Matibag, magiging pahirapan kung lalabas ng bansa si De La Rosa dahil obligasyon ng mga ICC member states maging ng mga bansang nakikipagtulungan sa pamamagitan ng Interpol na ipagbigay alam sa mga otoridad at isuko siya sakaling maispatan sa kanilang jurisdiksyon. Si Senator De La Rosa isa sa mga pinangalanan ng ICC na co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. Samantala, nilinaw naman ng NBI Director na wala pa silang natatanggap na ICC warrant laban naman kay Senator Bongon ay sinasangkot din sa drug war ng nakaraang Duterte administration. Sa Pool Sabado. Yan na ho ang kabuuan ng ating balitaan dito ho sa programang Sa Pool Sabado. Sa pangalan ho na buong pwersa ng DZRH News, ng ating Radio Tech at Television Tech, ako pong inyong nakasama. Ito ho si Kyle Bullas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Magbabalik ho ang ating programa. Ilan po munang mga paalala. Pilipinas ang ating oras, alas 9:38 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Sa Pool Sabado, Manila. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening Metro at Mega Manila. Welcome po sa programang Sapul Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito ho ang inyong lingkod. Ako po si Kyle Bulias, ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, kamusta ho ang inyong nagdaang linggo? Napakarami hong nangyari. Napakarami hong malalaking balita. Mga especially nakakalungkot hong balita dyan sa nangyari sa Tacloban City. Yun hong nangyaring school shooting. Diba yung ganyang balita parang nakikita lang ho natin na nangyayari sa bansang Amerika. Actually yan yung isa sa mga malaking problema na kinakaharap sa Estados Unidos. Yung kung gaano katalamak yung school shooting incident. At nakakagimbal na makita siya na nangyari dito sa ating bansa. At ito ay nangyari pa sa kamay ng dalawang menor de edad. At as usual, of course, mauungkat ho dyan yung usapin na naman sa pagpapababa ng ng age of criminal liability o criminal responsibility. Kaya napaka ng topic na yun, napaka-divisive. At katulad nga ng nakapanayam ho natin isa sa mga respetadong abogado, dating pangulo ho ng Integrated Bar of the Philippines. Nakapanayam po natin si Attorney Domingo Cayosa, kung saan sinabi po niya na pag-uusapan lamang ang bagay na ito tuwing nagkakaroon ng insidente ng karahasan kung saan involved po ang mga kabataan, of course. Pero ano bang nangyayari doon sa diskusyon na yan? 'Di ba siguro before, nung hindi pa ganoon talaga ka-accessible ng social media, talagang hindi pa ganoon ka-active ng mga tao pagdating sa discourse o pakikipagdiskusyon online, ano lang siya, nababalita lang, tapos kanya-kanya tayong share ng opinion, pero hanggang doon lang. Sabi nga ni Attorney Cayosa, hindi naman umuusad. Kasi sa panig ho ng mga mambabatas at sa mga personalidad, 'di ba, na may platform sa social media,
Gaya nga ng sinabi ni Kayosa, ito ho ay immediate reaction lamang. Yung panawagan na ibaba agad sa 12 years old, ibaba agad sa 10 years old, na yung batang pwede na makulong. Pero hanggang sa pagpapahayag lang na opinyon. Pero wala namang progress, di ba, sa pag-amyenda doon sa nasabing batas. At bukod ho dyan, meron ho kasing dahilan. Diba? Meron hong dahilan kung bakit itinakda sa 15 years old yung age of criminal responsibility o yung liability na tinatawag natin. Ibig sabihin natin yung edad kung saan below 18, ibig sabihin menor de edad, pero above 15 years old. Ibig sabihin 15 years old and 1 day old. 15 years and 1 day old. Kapag siya ho ay napatunayang nakagawa talaga ng krimen at may discernment, ibig sabihin aware siya sa kanyang ginawa, yun ho, pwede na po siyang makulong. Pero iba pa rin ho ito doon sa pagkakakulong na nangyayari doon ho sa mga nakakagawa ng krimen na 18 years old and above. So ngayon hong sobrang active na ho ng tao sa social media. Talagang lahat ay malaya makapagbigay ng kanilang opinion online. Antabayanan ho natin ano kaya magiging development. Napapanahon ba na ibaba na talaga ang age of criminal liability? Sapagkat ayon ho kay Kayosa, at the same time nakapanayam ho natin ang executive director nung konseho po ng DSWD na humahawak ko sa Juvenile Justice and Welfare. May dahilan ho kung bakit itinakda sa 15 years old. Yan ho ay sumailalim po sa masusig pag-aaral mula ho sa mga eksperto, sa mga professional na nag-aaral ho ng behavior ng mga kabataan. Hindi ho yan dahil ito yung napagbotohan. Of course, ganun ho yung proseso, 'di ba, sa pagpapasa ng batas. Pero hindi lang ho dahil yan ho yung inilutang na mungkahi. May rason ho yan, may pinagbabatayan ho yan. At yan din ho ang ginagamit na batas sa iba pang bansa. Sa halos lahat ng bansa sa ibang panig ng mundo. Kung ang pamantayan ho natin, yung mga first world country, yan din ho ang batas na ginagamit ho nila. 15 years old. So hindi po ibig sabihin parang pakiramdam natin dahil guilty itong kaso na ito, applicable na ho siya sa lahat. Hindi po dapat natin tignan yung kaso na ito ng black and white. Of course, kino-condemn ho natin yung karahasan, pero hindi ho tayo dapat, kumbaga magpadalos-dalos, Kailangan kapag magbibigay ho tayo ng opinion, kailangan informed. Informed yung ating mga opinion. Ibig sabihin, hindi lang tayo nakabase sa bugso ng ating damdamin. Kailangan magbasa muna tayo ng mga tamang impormasyon. At kung maaari at kung kaya naman, magkonsulta din tayo sa mga eksperto. Ngayon, kaugnay ho nito, sinabi naman po ng DSWD na open sila na pagdebatihan. Ibig sabihin, hindi lang basta pag-usapan, pagdebatihan. Kailangan ho ng argument. At syempre, paano ka ba magpe-present ng argument? Dahil lang ba yan yung opinion mo? Dahil yan yung nararamdaman mo? Galit ka kaya ito yung sinasabi mo. Hindi ho dapat ganun. Kailangan may ito po ay backed by evidence, backed by science, diba? May pag-aaral, may kaukulang pag-aaral. Pero katulad nga ho ng nabanggit ko kanina, iba ho kasi yung panahon. Napakabilis ho kasi ng pagbabago ngayon sa ating teknolohiya, diba? Sa social media, napakabilis ho ng development. Diba? Imagine iba, parang kung iisipin natin, iba kamakailan lang nangyari yung COVID-19 pandemic. Pero iba na ho yung behavior ng tao online noong mga panahong yon versus sa panahon ngayon. At mas lalong ibang-iba ho ito kung ikukumpara natin sa behavior ng tao noong early 2010
Diba? 2012, 2013 hanggang 2016 kung saan technically sikat na ho ang social media na. Marami na hong may social media account. At even minors meron hong access na sa social media. Isa pa sa maingay ngayon na usapin sa social media yung pagbaban daw, 'di ba? Yung pagbabawal sa mga violent games. Kasi lumabas ho sa investigasyon na yung dalawa hong, I'm not sure kung yung dalawa ba o yung isa sa mga suspect doon sa nangyaring mass shooting sa isang paaralan sa Tacloban City, addict daw ho. Na lulong ho sa paglalaro ng gore box na tinatawag. Again, kung titignan ho natin ito sa surface level, parang iisipin natin, oo nga naman kung lulong yung isang tao sa paglalaro ng violent games, baka nga may tendency na maging violent rin ito sa personal. Pero kung babasahin ho natin yung mga sentimiento ng mga tao sa social media, especially yung mga nasa millennial, yung mga millennial at mga early Gen Z, mga zillennial kung tawagin. Diba? Exposed din naman ho kayo o tayo sa mga violent games, mga violent content. Marami hong halimbawa nan, pero kung ikukumpara ngayon, kayo po ba? Naging violente ho ba kayo? Pumasok ho ba sa inyong isipan na gumawa ng ganitong klase ng krimen? Kasi understand, meron ho tayong, di ba, may mga intrusive thoughts na tinatawag. Pero hindi naman siya to the point na talagang nagpaplano na tayong gumawa ng krimen, di ba? Ibang usapin ho yun. So ngayon, nagdedebate ngayon, di ba, binabatikos ngayon yung mga mambabatas na sinasabing na parang pilit isinisisi. Actually, kahit sa mga civilian din, di ba? May ilan na parang yun agad yung automatic na tinitignan nating salarin. Kung bakit, paano ba na-trigger yung behavior ng mga bata na gumawa ng karahasan sa kanilang kapwa. Pero again, mas malalim pa po dyan. Yung isyong ito, hindi ho yan ganun ka simple. Siyempre, idagdag ho natin dyan yung role ng mga nakatatanda. Diba? Hindi lang yung mga magulang yung mga nakatatanda na nakapalibot doon sa bata. Kasi saan ba exposed yung mga batang ito? Doon lang ba sa violent na mga laro? O baka may nakikita din ho nila na yung mga taong nakapaligid sa kanila, yung mga adult na nakapaligid sa kanila, parang tuwang-tuwa din naman sa mga violent content. Diba? Mga napapanood na pelikula, mga palabas. Kaya nga ho tayo may MTRCB, diba? May mga rating ho, yung mga content. Katulad ng rated PG, rated SPG. Ibig sabihin na kailangan ho ng supervision ng mga magulang, ng mga nakatatanda. Ganon din ho sa access sa social media. May mga may mga pabor na pagbawalan na completely ng access sa social media yung mga menor de edad, specifically yung mga 16 years old daw pababa. May ilan naman na nagsasabi na kailangan lang ng guidance mula sa kanilang mga magulang o guardian. At kung tutuusin, meron din naman talagang may label naman yung mga social media platform na kung ito ay for 18 years old and above lamang. Pero hindi kasi ganun kahigpit. Diba? Kahit naman noong araw diba yung I think sa mga kaedaran ko sa mga millennium baby, sa mga early generation ng Gen Z, diba yung social media platforms noon katulad ng Friendster at Facebook, bawal siya sa mga I think 16 years old pababa. Pero wala namang verification process para talagang makita nila na menor de edad ka, bawal ka pang gumawa ng account. Ang kailangan mo lang gawin i-adjust yung taon. Kapag nag-register ka at gumawa ng account, kailangan mo lang i-adjust yung taon. Gawin mong ilagay mo ipinanganak ka noong 1972.
pwede ayun na, pasok na agad yung edad mo, makakagawa ka na agad ng account. Hanggang sa ngayon, ganyan pa rin ho, kadali, magkaroon ng access, ano. Diba, ultimo nga, kaya nga usap-usapan din ngayon, lalo ngayon na bakit yung mga violent games, parang ready na agad na i-ban dito sa Pilipinas, pero yung online sugal, talamak na talamak pa rin hanggang sa ngayon. At may promotion pa, di ba? May mga endorsement pa. Katulad ho niyan, bagamat nagkaroon na ho ng paghihigpit at dapat lang na may ganyang paghihigpit. Pero before, maging ang mga online sugal ay accessible din sa mga kabataan. So dapat ay ganyan din ho yung mangyari, ano? Yung mga laro na talagang hindi angkop para sa mga bata, talagang dapat hindi maging accessible para sa kanila, o dapat hindi siya ganun kadaling i-access. At doon naman sa panig na yun nga, yung mga madadaling makita, madaling mabuksan, magamit ng mga bata, kailangan ng proper guidance ng mga magulang. Diba? Kung hanggat maaari, magkaroon ng limitasyon sa screen time, magkaroon tayo ng close monitoring. Diba? Hindi, napakalaki ho talaga ng role dito ng mga adult. Hindi lang ho ng mga magulang, lahat ho ng mga adult, lahat ng mga nakatatanda sa pagbibigay ng gabay sa ating mga sa mga kabataan, kasi ho sila ho yung susunod na henerasyon. Ngayon, sa panig ho ng mga public official, mga public figures, mga influencers, emphasis doon sa mga public figures, mga public official, dahil kayo ho yung napapanood sa TV, kayo po ang nakikita madalas sa social media. So kailangan maging ano din tayo, kumaga act our age, di ba? Maging kapita-pitagan tayo, wag ho natin i-glorify yung mga iba't ibang uri ng karahasan. Dapat hindi makita sa atin yung mga ganitong uri ng mga pag-uugali. Kasi yung mga bata, lalo yung mga talagang mga chikiting, sponge ho ang kanilang utak, i-absorb ho ng kanilang utak lahat ng mga nakikita nila, lahat ng mga nakikita nila ginagawa natin, kasi akala nila normal kasi ginagawa ng nakararami at araw-araw nilang nakikita. So for now, 'di ba, maging huwaran tayo para sa mga kabataan. Kung wala tayong magiging ambag sa diskurso na maayos, at least ang mabuti ho natin gawin ay maging huwaran na lang sa mga kabataan. At again, iwasan ho natin yung pagpapakalat ng fake news. Para maiwasan ho natin yung pagdudulot ng panic. Diba? At kaugnay ho niyan yung sa Juvenile Justice and Welfare Act. Diba? Hindi ho totoo na walang kulong. Iba lang yung terminong ginagamit, pero may kaukalang parusa pa rin ho yan. So maging matalino ho tayo sa paggamit ng social media at maging responsable. Iwasan ho natin yung pagpapakalat ng fake news. Ayan, magandang gabi muna sa mga tambay sa ating YouTube Live. Ayan, kay Ate Beth Gray, kay Kuya Noel Dorosan. Ayan, bumabati siya ngayon all the way from Melbourne, Australia. At 5 degrees Celsius daw sa kanila. Ayan, maginaw. Sarap matulog. Ayan, good evening kay Serdeno Lariza Zaldi. Good evening din kay Ria Soto, kay Kuya JP Acuña, at sa buong team Tangos South, Navotas City. Ayan, sa buong Acuña family, kay sa Reyes family at Nicolas. Ayan. Good evening din of course sa aking parentals na nanonood dyan sa Laguna. Sa kay Kuya Amoroso Glenn. Ayan, good evening kay Kuyang Leo Havares. Yan, pabati daw kina Ann Gabua, Greg Havares, Maylene Atienza, Rosa Rubio, Engineer Cesar Havares, all the way from Puerto Princesa City, Palawan. Yan, good evening din kay Tatay Andres Bulias, dyan naman sa Marikina City. Good evening at happy Sabbath daw. Tristan Wyeth Gulay, kay Miggy Falier Villa. Ay, maraming salamat sa mga nakinig at sumama sa ating programa.
dito po sa Sapul Sabado muli. Ako po ang inyong nakasama, ito ho yung lingkod, Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magkarinigan ho tayo tuwing Sabado ng alas 7 ng gabi sa Hanap Buhay Diaries. At of course, ito ho sa ating programang Sapul Sabado tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Kami po ay magpapaalam na. Salamat po sa mga nakinig at sumama sa ating programa. Susunod na po ang Gabi ng Misteryo. Makakasama niyo po dyan sila kay Ray Sibayan. Bye! Oras po natin, 2 minutes after 10 p.m. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang no contact